Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Miss Rachel from ICC Kuwait, and ngayon, panibagong kwentong ICC naman ang inyong mapapanood dito sa ating programa po, no, dito sa ICSA. Ito is isang inspirasyon, isang motivation, isang encouragement talaga siya sa lahat ng mga kababayan natin na patuloy na nangangarap na makapagtapos sa pag-aaral. So ngayon, tunghayan niyo po ang kwento ng isa sa aming mga estudyante dito sa Diploma in Health and Social Care kung paano niya ba natapos yung course niya. So ma'am, pakilala ka sa lahat ng mga nanonood po sa atin ngayon. Hello, good morning. Ako po si Maria Isidra Pelayo. So, isa po akong OFW dito sa bansang Kuwait. At ayan nga po, nag-aaral ako sa EXA bilang Health and Social Care. Yes. Ayan, so ma'am, pwede mo ba siyang ikwento sa amin yung reason mo kung bakit ka nag-abroad dito sa Kuwait po? Bali, before Kuwait, sa Pinas naman talaga ako naka-base talaga. Baling trabaho ko doon 15 years. So, unfortunately, yung work ko doon hindi nag-survive dahil sa pandemic. So, naisip kong mag-try ibang bansa. So, naisip ko Kuwait since dito ako nagkaroon ng employer or interview. So, ayun. Nung nandito na ako, sabi ko, parang mas magandang mag-aral. Sabi ko, tapos sabi ko, for better future, opportunity, more opportunities in the future, ganon. Yes. Ayan, so kumusta naman yung buhay isang OFW dito sa Kuwait po? Okay naman siya. Medyo adjustment lang talaga. Kasi syempre, ibang environment. Yes, oo. Oo. And then malayo sa pamilya, no? Ayan. So, yun yung pinaka-challenge sa atin kasi malayo tayo sa pamilya natin. At, kumbaga, iba't ibang tao yung nakakasalamuhan natin. Kasi, iba pa rin kasi sa Pilipinas. Kumbaga, iba yung buhay natin sa Pilipinas. Although, marami tayong nakakasalamuha, iba't ibang tao din, iba't ibang personality, iba yung character. Pero, iba pa rin talaga. Kumbaga, may difference talaga siya. Ayan. So, paano mo siya, ma'am, nakita si ICSA? And, pwede mo ba siyang i-share sa amin yung journey mo sa pag-aaral dito sa ICSA po? Bale, talagang since sa Pinas pa lang, nagbabalak na talaga akong i-pursue yung nursing course ko kasi hanggang third year ko lang siya natapos. So nakita ko si ICSA, yung offer niya is very, tawag nito? Kumbaga malapit talaga siya sa puso mo nung nakita mo yung health and social care na. Tapos yung setup, very, parang talagang para sa mga OFW na kagaya ko nagtatrabaho. Sabi ko, try ko kaya mag-inquire. Tapos first day ko na nag-inquire, hindi ko alam bakit nag-enroll ako agad. Parang talagang gusto ko siyang i-grab yung opportunity. Kaya ayun, nag-enroll ako kay EXA. Yes. And so, sino yung nag-motivate sa'yo, ma'am, na para yun, mag-aral ulit? Diba? Kasi syempre, pumunta tayo dito sa ibang bansa. Iba yung pangarap natin. Kumbaga, para sa pamilya natin yun. Yun yung priority natin, diba? Siguro yung yung motivation ko is for opportunity in the future. Yeah. Kasi alam mo naman, ang EXA nag-over sila ng course kung saan mas magaan para sa isang OFW na kagaya ko. Tapos, yung course pa na ino-offer nila is in demand talaga. Yes, oo. In demand siya especially European country. So, since yun talaga din pa. Oo, kasi ang caregiver, kasi kahit saan tayong bansa nagpunta, may mga caregivers talaga. In demand talaga siya, even though kahit sa Pilipinas, kailangan, actually, short na nga tayo ng mga diba, healthcare professionals sa Pilipinas kasi lahat is nagpunta ng Canada, UK, Australia, diba? So, yun palang titingnan talaga natin, sobrang in demand ng caregiver. Ayan, so, alam naman natin bilang isang OFW, isa siyang malaking challenge kung paano natin i-balance yung pag-aaral at the same time yung trabaho natin. So, sa'yo po ma'am, paano mo siya na-manage yung time mo sa pag-aaral at the same time yung responsibilities mo sa work and especially sa responsibility mo sa pamilya. Kasi dalawa yun eh. Meron tayong trabaho and of course, meron tayong family na nag-aantay lagi sa atin sa Pilipinas, nag-update ng mga pangyayari dito. So, yun. Ayun, actually yung work ko dito, sa exchange company ako nag-work. So, very, talaga siya, time demanding. Tapos, hindi siya tawag nito, yung pagbibigay ng off, hindi siya as in weekly. So, talagang magmamanage ka ng time mo. Tapos sa family naman, supportive naman sila.
Tapos, lagi na naman nila iniintindi kung wala akong time, especially yung anak ko. O wala akong time, ibig sabihin, nasa school ako o nasa work. Ganun. Yan. At least, di ba, naiintindihan nila. Kasi minsan may mga bata talaga na, kumbaga, gusto nila yung atensyon ng isang magulang. And then, kasi ang hirap din kaya lumaki na hindi mo makakasama yung nanay mo, di ba? So, at least, nandyan sila sa point na naiintindihan nila kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Ayan, so, sa experience mo, ma'am, dito sa ICAC, ano yung mga natutunan mo habang nag-aaral ka? Kumbaga, ano yung impact sa'yo ng course and bilang isang estudyante? Malaki, sobrang laki ng impact sa akin. Kasi doon ko natutunan kung paano yung mga basic na caregiver skills like vital signs, tapos yung kung paano ka makipag-communicate ng tama sa pasyente, sa pamilya nila at sa mga katrabaho mo. Tapos, yung mga tamang pamamaraan na dati na papanood mong ginagawa, at least, ikaw natatry mo, actual. Tapos, doon mo na, parang hands-on experience talaga siya bilang isang estudyante. Yung skills mo talagang na-apply mo at saka yung knowledge mo talagang lumalawak. Yan. So, yun yung kagandahan doon, no? Kasi, dito kasi sa Diploma in Health and Social Care, hindi lang siya nakafocus sa academic kasi dito meron kayong units earned. So, aside sa units earned na maano niyo sa academic na ma-achieve ninyo, meron din kayong skills na magiging isang competitive caregiver in the future, di ba? Ayan. So, kumusta naman si Sir Mark Kevin bilang instructor and pwede mo bang i-share sa amin yung memorable experience mo dito sa ICSA, especially yung mga challenges na na-encounter mo habang nag-aaral ka po? Si Sir Mark naman, naging magaan ng lahat dahil sa kanya. Kasi napaka-positive niya. Tapos, very hardworking. Inspirasyon talaga sa bawat estudyante. Tapos yung skills niya, tapos yung knowledge niya, talagang mag-grow ka as a person talaga. Oo. So, yung memorable experience mo sa ICSA po? Marami. Nakakaiyak. Marami kasi sa pinagsamahan namin mga kaklase ko, tapos yung si Sir Mark nga, very jolly kasi siya pag nag-deliver ng course. Talagang maintindihan mo. Yan. Okay. So, ano naman yung normal yun kasi syempre experience mo yan. And so, ayan, ano naman yung magiging advice mo sa lahat ng mga OFW na gusto din na makapagtapos ng pag-aaral, lalo na sa lahat ng mga kababayan natin na kasalukuyang nagtatrabaho and gustong magkaroon talaga ng diploma sa health and social care, or sa mga lahat ng nangangarap na maging isang caregiver, makapunta ng Canada, sa UK, sa Australia? Ayun, pagiging OFW, hindi dapat tayo nagtatapos sa doon lang. Tapos, mag-explore tayo kung ano yung mga bagay na pwede nating gawin sa sarili natin. Productive. Like, pag-i-enroll, pag-aaral, gano'n. Life is unending learning. You have to learn lifetime. Yes, oo. Kasi lahat ng ano natin, kumbaga, yung learning kasi ongoing process talaga yon. Kumbaga, hindi siya natatapos. Kailangan natin na kumbaga, kailangan pa natin i-explore yung sarili natin. Kung hanggang saan yung capabilities natin or hanggang saan yung kaya natin, di ba? Kasi nga, palagi ko talagang, sa akin din sa sarili ko, nire-remind ko talaga yung sarili ko na yung success is a hard work. Yeah. Walang success na one click mo lang nakukuha mo. Pinaghihirapan mo talaga siya. Kailangan mong paghirapan and kailangan mong, kung may goal ka, kailangan mo talaga siyang mag-take ng action, mag-out of comfort zone. Kasi minsan, nagdadalawang isip tayo sa sarili natin, di ba, may mga doubts tayo. Nakakayanin ko ba to? Lalo na sa financial, di ba, emotionally. Kasi dito is hindi lang siya financial yung aatupagin mo. Kumbaga magdi-deal ka rin sa challenges. Kasi may mga trabaho tayo and kailangan natin sagutan yung mga modules. Mahirap talaga pagsabayin. Oo, di ba? So, as someone like you na tapos na dito sa Diploma in Health and Social Care, ano naman yung strategies or mga tools na mai-recommend mo sa lahat ng mga classmates mo na patuloy na yun nagtatapos sa kanilang mga modules? Ayun, dapat alam nyo lang yung reason kung bakit kayo nag-aaral.
Yun, doon kayo mag-stick. Tapos, dapat time management talaga. Alam mo kung ano yung ipa-priority mo. Then, ayun, dasal. Kumbaga, Sabayan ng dasal. yes, kumbaga in short, kailangan mong isipin lagi, ano ba yung reason mo kung bakit ka nag-enroll dito sa Diploma in Health and Social Care, di ba? Yun eh. Kasi minsan talaga hindi mo maiwasan na may time na, ay parang gusto ko nang tumigil kasi nahirapan akong magsagot ng assignments. Parang minsan nakaka-stress na and gusto mo nang sumuko. So, isipin mo lang kung ano, yung first day na nag-enroll ka, ano ba yung reason mo, bakit ka nag-enroll? Di ba? Pag na-feel mong parang hindi mo kaya, hindi na bawal naman magpahinga. Magpahinga ka, yes, mag-isip, ganon. Oo. Kumbaga, take a break. Take your time. Pero wag kang aalis dun sa goal mo. Babalikan mo lagi yun kung bakit ka nag-enroll ka EXA, anong goal mo sa buhay, ganon. Yes. And finally, ano yung maging message mo sa lahat ng mga kababayan natin? Or, kumbaga, yung lessons in life mo na ma-share mo dito sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon sa live natin, yung mga natutunan mo bilang isang estudyante na makakatulong din sa kanila na mag-continue sa kanilang pag-aaral for professional growth and career development pa. Ayun, bilang OFW, hindi tayo dapat nahinto sa pagiging OFW. Dapat mag-isip tayo ng mga bagay na mag-grow tayo. Productive things. Iwas-iwas muna sa gala, ganon. Ganon kasi yung inano ko dapat pag off ko, productive yung magiging activity ko. Yes. Hindi dapat yung puro waste of time, waste of money. Kumbaga, meron kang kailangan i-sacrifice habang nag-aaral ka. Oo. Kasi yun naman talaga kailangan mo mag-sacrifice ng ibang bagay bago mo ma-achieve yung goal mo. Kasi kung hindi naman kasi tayo robot, one time magagawa natin lahat, di ba? So, kaya nga, 6 months pa lang ako dito, actually, naisip ko na mag-enroll kasi sabi ko, hindi pwedeng ganito. Pag off ko, gagala ako, gagastos ako, ganun. Tapos, ayun, parang nandun na rin kasi naman talaga yung pangarap kong European country, makapagtapos. At least magkaroon ng diploma. Yes. Kaya sa mga kapwa kong FW na nangangarap, here and now is when and where you begin. EXA. Mag-enroll kayo sa EXA. Yes, and so thank you so much, ma'am, sa pagbibigay ng inyong kwento dito sa amin. And of course, for sure, lahat ng mga nanonood ngayon is na-inspire sa kwento mo. Kasi, biron, may 6 months ka pa lang dito sa Kuwait. And, 6 months ka pa lang na nandito and din naisipan mo kaagad na magpurso sa pag-aaral mo kasi gawa ng goal mo na yun, makapunta sa European countries. And, of course, dito sa ICSA, palagi namin talaga sinasabi na sobrang natutuwa kami sa lahat ng mga Iksanyan na hindi tumigil para maabot yung mga pangarap nila. Kasi yung success niyo kasi is magiging success namin. Kasi kumbaga product kayo ng ICSA and yun yung palagi namin tinitingnan na lahat ng estudyante namin na nakapagtapos dito sa ICSA, pinagpa-pray talaga namin na magkaroon ng magandang opportunity na after nila makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng mas magandang trabaho. Kasi yun yung goal ninyo na bakit kayo nag-enroll dito sa ICSA. And yun din yung goal namin kung bakit nandito yung ICSA. Kasi gusto namin na maging katuwang. Kaya nga, lagi namin sinasabi na dito sa ICSA, kami yung partner ninyo in success. Kasi yun yung vision namin, yun yung mission namin. So, yun, para sa lahat ng mga kababayan natin na patuloy na nagsubaybay dito sa mga kwentong ICSA namin or mga interviews namin dito sa mga students namin. So, siguro ito na yung sign ninyo na para to pa rin nyo naman din yung pangarap nyo sa sarili ninyo. Kasi ito yung magiging daan ninyo in the future, kumbaga stepping stone ninyo para magkaroon kayo ng mas magandang kinabukasan, yung i-equip ninyo yung sarili ninyo. Okay, so at least ready na kayo na i-grab yung opportunity, di ba? So kung kailangan nyo ng assistance, message lang kayo sa aming WhatsApp number +965-99302850 and maraming salamat po muli. Ako si Miss Rachel and kasama ko si Ma'am Maria. Ang nagsasabing, ICSA is your partner in success.